Radyoong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. VSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron nasulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radyo Pilipinas o VSU DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ata mahinang danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Ata para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Maayong hapon mga sukintig babina og welcome ning atong programa ang Tech Talk kini ang higalag-alagad sa kanginan. Roel Bognos atong kauban across the board sa Master Control atong technician on board. Sergio Nategra maguban-uban kita hangtod sa alas 4 ang takna sa hapon para ning ato nga programa. Of course, kauban na gyapon nato ang atong partner station no, ang DYDC FM diha sa Dakbayan sa Baybay. Okay. I think we have Mikay Gongora no diha sa DYDC. Mikay, maayong hapon kanimo diha. Musta mapud ang sitwasyon nato ron diha sa Baybay City? Yes, Roel, daghang salamat madyong hapon usab no sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod and sa atong mga nagpaminaw diha sa Southern Leyte og sa bisan asang dapit diha ano. Yes, madyong hapon, mayong hapon. Bye-bye sa Leyte, mayong hapon Visayas State University. Mga higala mag-uban-uban na sabgitaning atong Tech Talk nga programa 3 to 4 no dinhining atong tulumanon. CBAnan.
DYD sa FM, and of course ato partner station Radio Pilipinas Sugod. Mga higala, sama sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora inyong makauban karong Huwebes nga edisyon. Og Ruel no, ato nang ipailaila usab ang atong makauban ng atong bisita karong kahaponon na atong nakauban via Zoom. Ang bago lang nato nga partner no, ang Southern Leyte State University. At doon na usab sila ay nagkadaiyang mga interesting or relevant technologies nga pwede or ipahibalo, isibya ngadto sa itong mga suking tigpaminaw. So, again, ato makauban ang Southern Leyte State University, specifically ang head sa Department of Civil Engineering sa naasoy nga eskwelahan, Engineer Raymart Bulagsak. So, madyong hapon kanimo, engineer, and welcome ning atong tulumanon Tech Talk. Yes, engineer. Di pa Okay. na mo mabati ang imong audio, engineer, no? So, pwede siguro Basig actually naka-mute na. pa siguro, diba? i-unmute na ho. Pwede po siguro i-open ang imong camera, engineer, no, para makita sa atong mga live viewers. Mga higala, aside sa radio, live po no via DYD sa FM nga Facebook page and Radio Pilipinas Sugod. Okay, importante kay ni importante ni mi kay no ang discussion for today. Labi na yung mga insulation board no kay murag siguro unang tan-aw lang murag siguro alternative ni sa kining atong mga usual nga mga insulation boards no available in the market, and basig og na atong mga nanginangdag insulation dia no maka gamit kyud og kanabang medyo bobarato and but dili pud masakripisyo ang kalidad sad siguro. Correct. Oo, so timely and relevant kining maong atong hisgutan karon nga teknolohiya no. So again mga higala, basin okay ng audio sa atong bisita, we have Engineer Raymart Bulagsak, ang program head sa Department of Civil Engineering sa Southern Leyte State University main campus, Sugod, Southern Leyte. Maayong hapon, sir. Okay, murag siguro yung audio or unsa ba no? Basig Hello, sir. Ay, okay. Yes, Oh, sir. ato na engineer. Murag na. Okay na. Go ahead. Good afternoon. Pasensya og medyo na para kong audio. Yes, Good sir. no? afternoon ninyo, ma'am and sir. Good afternoon. Oo, so mga higala tong hisgutan ng kining plant fiber insulation board, kauban si Engineer Bulagsak sa SLSU, no? So, siguro sir, mag-una ta kung unsam na ning plant fiber insulation board para po murag overview alang sa itong mga suking tigpaminaw karon. Kini nga study, una sa tanan akong i-acknowledge una ang mga main characters ani na study. This is a product of the capstone project sa among mga estudyante sa civil engineering. Actually karon mga civil engineer na sila no. So ako lang i-acknowledge si Engineer Cybert Gozon, Engineer Ashley Isma, Engineer Celso Lompot, Engineer Rachel Tingal, si Gracel Lumabaw ug si Engineer Chris Vincent Ranque na kauban nining project na nagbugnaan ning plant fiber insulator. So ang inspiration ani na study so nagikan sa panginahanglan na mangina taog kanang mas sustainable na construction material labi na sa mga insulation materials karon na naay mga synthetic na nasa market no. Labi na sa tong climate sa Pilipinas dako kayo epekto ang ining kainit sa discomfort sa tao no. So mo na ang mga researchers misulay paghimo og alternative na insulation board gamit ang mga locally available na materials or gikuha ang mga fibers gikan sa banana stem o ang gikan sa corn husk no na fiber. So gi-combine nila with variable proportions, and then kini nga study is experimental stage pa po ni siya. So di pa po ta makaingon na mao ni ang pinakanindot na produkto, but mag-offer ni siya potential na alternative in case na mo abot na ni siya sa commercialization stage.
Okay, so kuan pa rin ni sir, padayon pang inyong pag ano ani Mm-mm. pag improve aning technology. Yes. But kano good thing ang ato mga researchers, oo, naka-develop sila ni ining insulation board, oo, knowing nga sa ato lagi grabe kainit labi na karon no. Yes, So labi na karon sa atong grabe panahon. na jud, oo, we are experiencing grabe nga kainit. So at Yes. least with this, hopefully sir no mas mapalambo pag yun ni Mm-mm. para we can kuan ani atong mapaabot pud ba sa atong mga katawhan no aron makatipid pud knowing these Yes. were developed from fibers sir no gikan Mga fibers. banana and corn. Oo. So giunsa man ni sir murag if we can go through sa kini bitang kung pwede nato iskutan no magamay Sige. murag overview like manufacturing process, Mm-mm. how we transform the plant fibers from the banana and corn into insulation boards. Una sa banana stem, mga readily available man lang ni sa atong palibot no. Labi na diri sa probinsya. And knowing sa mga banana after mamunga normally ang tendency kay putdon naman yun nato ang punuan. Yes, so Then na ay di na to usahay magamit, although na mga uban na gigamit siya as organic fertilizer. Ang uban po nag-explore na actually sa paggamit o ni ng mga fibers sa mga lain na construction materials no. So ang proseso sa pag-extract sa fiber, like ihumol na sa ni pila ka days para mahumok siya, and then i-scrape yung ganang gitawag na proseso nga taxing para mahiwalay ang mga non-fibrous na mga material. So mura sa gi-scrape, the same pod ang proseso nga gibuhat sa kining sa mais na husk no. Kay normally ang mais ngani nga kaning murag pakpak bitaw sa mais, di ba? Murag di naman na siya kayo magamit, o murag the same pod sa kaning banana fiber, murag gihimo lang pod siya sa ato na murag fertilizer, organic fertilizer. So gi-explore ni na avenue sa mga kabataan uban sa mga civil engineers ang potential sa pagdugang o pag-combine niining duha, ang gikan sa banana stem o kining sa corn husk. So the same lang ang proseso sa pag-extract sa fiber both sa banana stem o sa kining sa mais na fiber. Then after ang gigamit pod na binder, I don't know if familiar pa man siguro mga ma'am sir sa atong panahon. Kanang katong pagbagangking bitaw sa sanina, katong Ay kuan Gaw-gaw ang sabana. murag corn, murag Kana sa kuan kasama gihapon. kasi taga na Nakalimot ko sa Bisaya nga term kanang mo na atong ikuan og maglabat ag habol di ba sir? sa una mga sanina sa mga babae pa pagangkingon magyud tong mga uniform. So man gigamit pod starch binder kibali para all in all ang tanang components are kanang organic. So wala meaning gamit kibali og mga synthetic na mga materials. So matoy gisagol to sila, although lain-lain og proportion kay since first time pa man nila i-combine ang kaning corn husk ngadto sa banana stem. So mo nang variable sa ang proportion sa duha ka fiber para makita kung unsa ang mas maayong na mixture kibali or proportion sa duha. So sa pagporma, although na-challenge sa pagporma kay medyo critical man ang pag-form kay medyo sticky, and then wala po tay available na machine dere. So ang gigamit sa mga kabataan is kining nag-clamp sila. Mura bitaw clamp sa sakyanan, gi-clamp ang kuan para ma-compress kidong maayo. Then after is nag-dry siya, gi-dry para ang resulta kay gahi man kayo nga na board. So inga na ang himong proseso sa mga kabataan, and then afterwards man atong gi-testing na sa limited lang po ng testing na gibuhat since experimental stage pa man more on sa absorption o sa kining flexural strength sa maong insulator o kining kining pag-testing po murag naghihimo nga model, murag gamay nga model house, then dito gi-install ang
kining maong mga samples, then gikuha ang temperatura, na mga na specific na interval sa time sa pagkuha sa temperature, and then gikumpara pod ang performance in terms sa pilay na sud na init dito sa murag miniature na murag balay. Then, kumusta to, sir? Ang Um, result? Oo. So far ang na-come up na maayo na combination is 65% ang composition sa banana stem fiber, and then 35% ang sa corn na fiber. So sidya ang gawas na maayo nga proportion in terms adtong mga test na gibuhat. Mm. Wala pud mo before na koy balik ni Rowell no sa Radyo Pilipinas. Ako lang mo answer ba kung wala na ba mo data mo gi-compare ang kining atong plant fiber insulation board sa kadto bitang murag kanang insulation board nga nagyud sa market. Sa market. Mm-mm. Sa pagkakaroon wala pa mi gibuhat na comparison, pero in terms sa katong mga parameters na among i-test, wala may giingon sa standard na pass or fail na criteria. Pero based sa results, na comparable siya sa existing na mga insulation board. Although napay mga test na kinahanglan buhaton para ma-assure dyan nato before nato i-commercialize na this is one of the kanang possible na potential na option sa market. Okay, so thank you so much, Engineer Raymart. Ako ibalik kang Rowell Okay, sa ma'am. Pilipinas Sugod. Yes, once again, good afternoon, Engineer Raymart. Nag-mention Hello, sir. katong ang composition is corn, katong pakpak sa mais ug kanang saging. Aside ana, sir, na pa ba mo'y laing mga kining mga natural wastes siguro ang ato na lamang ingan sa aning kanang pwede nga magamit like murag nakabantay po ko na sa bang lugar kana bitang bunot sa lobe murag ilang man po nang gigamit. So aside from those you mentioned ganina, na ba po'y possibility nga mo venture po mag-uban pa po nga mga like natural components nini, or you will stick as of the moment na ining corn o kaning sasaging? Sa pagkakaroon, sir, na ilang grupo kay graduate naman po ang sunod na batch, pero among gipa-continue ang the same na mga materials, pero gi-subject na po siya sa lain na test. So katong murag kanang sakayo na sad sa gi-test. Nasad may possibility na mo explore pod sa ubang mga organic materials na murag i-consider nato nga waste nato sa palibot. Particularly sa katong napo ko'y chance na naghimo po kog study, usa po to sa akong consider kanang balhibo sa manok. Oh. kay di ba ang manok kay well insulated may yang lawas bisag kanang bugnaw ang heat yeah. ma-trap sa iyang sud sa lawas. So di siya dali maapektuhan ba. So usa po na sa katong time na ako nang gi-explore. Kay usa sa akong nakita kay daghan kayong mga balhibo sa manok sa buwangan. Yes. So mana siya nga actually ako ra pud student before kay nangita man ko og kanang mga materials ba na available, then kato nga time is nagbagyo man so walay poultry. So ang one student suggested na sir naidaghang balhibo sa manok kilid sa buwangan. Kanang wala lang gina siya ginagamit na gidamper dito. So ang akong gibuhat sako-sako gid ang gidala sa ako mga student. So imagine that is only one site na iyang gikuhaan. How much more sa uban, like weekly naman jud tay mga waste nga na, and napapod sa poultry. Yes. So daghang mga avenue nga pwedeng ma-explore sa mga organic materials na pwede himuong insulator kanang ganing sa kanang sa kapok tree, pwede pod na kanang murang himuon na gapas bitaw. Yeah. Naputoy mga students na lang before nga nag-explore og nga na nga insulator. So daghan it's more on pag-innovate lang jud kay na may mga studies na existing pod ang ato lang na ma-improve siya with the use of unsa atong existing pod dere para dili pod kayo mahal in the event na himuon siya available sa market.
Yes, bitaw kay aron ba nga kana mga supposedly ipaglalabog na lang niya pang sunugon ra Oh, para sa uban no, may pay just like mapusla na kanang naman sa tibway. mga humiter, di ba daghan kayo na sa ato? Yes, bitaw. Oo, oo. Instead nga ipang dispose na ipang sunugon ra pud sa uban no, may pay Yes, mapusla na lamang no, reuse gibali. Sir, compared sa kining mga commercially available nga mga insulators, in terms of durability sir, kay given lagi nga organic man ni siya nga organic material man no, so like organic material kuan man asya mo kanabang malata or unsa ba, unsa man ang in terms of quality sir, kanang mulungtad ba siya unsa man ang iyang lifespan kibali ani o sa base sa inyong ongoing karon nga study? Sa in terms of flexural sir, comparable raman po siya with the existing na mga kuan na to, kay actually ang product ni kay gahi sa ang gawas ng gahi gangking gyud, mura gyud sa atong mga sanina sa una kong ibutang tong katong starch, gahi gyud ang iyang output. So in terms of flexure, maka-assure jud ta nga dili siya yung dali mabali, kay mo man ay purpose sa pag-test pod sa flexure, kay inig labi na inig-install, inig dala sa mga insulation material sa site, so dapat siya dali mabali. So with that test na among gikandak, okay man pod, pasado man sa dangihang ang result no. Pero sa imong giingon sir na katong kadugayon, gi-explore pa pod namo na possibility, kay medyo taas man ang span sa pag-observe gud ana, and then sa among mga students, normally mo take man lang mga one sem or 1 year ang pag tanan ng proseso sa research. So it's one of the things na amo nang i-consider in the long run, sir. Yes, so tinuod man na kay like as a regular consumer, usaman jud sa mga like siguro kitang tanan no, usaman sa mga basihan sa nato kay mo budugay ba na kay kada ba may magsikag puli-puli, magsikag palit no. So mao Yes, jud sir. ni usa sa mga, and aside ng longevity sir, ang kini pong affordability like so Yeah, far okay. musta man pod ang like the cost, ang cost ni ininidya sa paghimo base ba sa inyong study so far, is it comparable sa kanang mga commercially available or unsa man ang inyong share nga information na naron sir? Sa pagkakaroon po, sir, dili pa ko kaingon na it's comparable, kay sa paghimuan ni medyo limited man pod ang materials and ang Yeah. more output. So siguro pag i-mass produce ni sidya, and then with the help pod of kuan kining mga technology na pwedeng mapadali ang proseso sa pagmold or pagpurma sa maong board, there's a chance na in terms of cost maka compete po ni sidya. Yeah, no, hopefully like kanang atong mga hingtungdang ahensya, probably DOST for that matter or CHED, no. Unsa pa man ang mga like DTI siguro possibly. Pwede makita po ni nila nga potential no, kay dako ni siya og tabang pod sa atong mga like nila sa local no. Pwede ba na nilang pagkakitaan og in kaso og mo prosper jud no. But we are looking Value forward added pod sila. nga mo prosper na siya nga mga technology, kay daghan jung matabangan niini and gawas niya na environmental conservation pod. Okay, balik na to ni mo da Mikay para sa dugang pang mga pangutanang impormasyon. Okay, so thank you so much, Roel, no? Curious ra po ko, sir, no? Considering nga grabe gid ka init ang atong temperatura karon no, atong panahon karon. I don't know if sakto ba ni ako kuan, pero how safe sir ang kining atong plant fiber insulation board, or safe ba ni siya when exposed to high temperatures, or napod mo measures nga gina consider or gina apply to improve kini matawag na tog fire resistance? Oo. Sa pagkaron, andun na tay grupo karon ma'am sa nag-research na katakong yung ganyan, i-continue ni nila na the same proportion, pero lahi na pod na avenue ang testing na pod sa kining sa fire no, like i-test sa vertically and horizontally ang kung dali ba siya maugdaw, kay importante man po na nga property, kay kung in kaso og naisunog unsa ba siya mo Yes. mapadako ba siya sa kayo or kanang murag mo abo lang siya, murag ingana. So far initially di pa puto namo say ma-final, pero initially sa pagkakita namo sa results, medyo okay man pod siya, pasado siya sa kanang atong standard na ilang ginasunod. Pero in terms sa kining like long-term effect, ma'am,
So usa po na sa akong gi-mention ganiha nga Oo. sa avenue nga imo po nang i-explore kay para complete package gyud ang atong ihatag sa possible na material sa market. Yes, no. So, ongoing pa day mga higala, no. Pero lagi importante po na, no, kung unsa man ni maka-withstand ba ni or basin dali ra pud sadya masunog, no, when exposed to very high nga temperature, no. So okay, so another question siguro, sir, is di ba we are using kining plant fiber especially from banana and corn, and we are exploring as well kining uban pa nga mga waste sa farm, for example, no, uban pa mga tanom nga pwede na to magamitan pa, no, pwede pa na to i-recycle mga nanada sa to mga kaumahan para mas magamitan gyud. Ako question lang gyud, sir, no, is kuan kining na ay sa kuan, sir, ba in producing aning mga inani plant based nga insulation board, sa raw material, sir, nabatay nabagyud tay igo nga supply for the raw material diha, for example, sa Southern Leyte? Sa diri sa Southern Leyte, abunda man ang kining mga saging. Actually makita lang gyud sa mga halos sa likod sa balay. Mm-mm. And then kasagaran po diri nananom pod mo mais. Just like dito sa among area dito sa St. Bernard nga kung napektuhan gani pod mi sa bagyo, Mm-mm. ang alternative na crop is ang mais. So halos mga ang palayan dito na convert na to murag maisan kay wala may irrigation, and siguro ni something ang mais na maka-withstand siya bisan og dry ang Mm-mm. ang palibot niya. So and then kadaghanan po diri actually pangayo lang ning uban ning mga mais diha sa bitang mga marketplace. Di ba kada gabi man na yung mga maligya diha og mais. So diha ra pod gipanghatag lang niya ang mga kining mga maisad dugang sa supply diri sa among study. So with that makaingon ko nga we have abundant supply of kuan or Raw mats. availability sa atong mga materials diri sa probinsya. So even for a kuan, sir, even for a large scale nga production, or for kuan lang to siya, kana matawag lang natong for kana bitang para rapod sa mga kuan naga kana sa mga balay ra gyud, dili na gyud tong large scale na gyud nga production of these insulation boards. Sa pagkakaroon, ma'am, wala pa gyud may accurate na data as to the kadaghanon gyud diri within Southern Leyte. Pero as per our observation and mga gi-explore po namo na mga areas, na may daghan na to kakuhaan ani na mga locally sourced na mga raw materials. Okay. Sir, lakbitan na nato magamay, no, ang kining na ay composition ini. Di ba ganun 65, 35, 65 banana fiber and 35 Banana. sa corn. Sir, unsa kadaghanon or pila ka kilo kung pwede nato ma-quantify no ang need para makaproduce ta og unsa ba nakadako ang isa ka insulation board? Na may lain-lain na sizes, Examples, pero sa kini na mga testing, ma'am, mura siya kadako og kanang sa tiles kanang Unsa 60 nga by 60 by 60. 60? Okay. Oo. Pero ang thickness mga naras mga 1 inch. 60 by 60 and 1 inch siya. Pila ka kilo man ang makuha na, sir? Mura lang siya kaabot og 1 kilo. Nasa mga more or less mga less than 1/2 kilo ang magamit. Although ako siya daghan ni siya ini kuan kay gaan man gud ang ini mga fiber, so medyo challenge ang pag-mold kay gaan siya din murag bulky kayo ang kanang imuhang raw material sa di pa siya ma-compress. Pero ini-compress ta so matong gamay siya at a certain height, mga less than an inch siguro ang height. Although lain-lain man lagi ang sizes, like naay sa absorption test na gigamit, medyo gamay lang mga 6 inch lang ang size.
Mm-mm. Pero kasagaran kung sa ato ang pwede siya mga 60 by 60. So mura siya panel ma'am ba. Mhm. So kung i-install siya posible sa mga ceiling, may mga panels Mm-mm. or sa wall pwede pod Mm-mm. na So, naka-panel lang siya. Di siya ingon na mura og plywood na kadakot. Ah. ako gi-imagine ganihas Roel no kay kanang like 1 meter. Oh yeah. Dili. Kanang mura kada ko sa ka plywood. Murag plywood. Medyo lisod siya in terms sa pagkuan kung iyan na kadako. So mas workable ang katong murag panel-panel. Yeah, oh. So kuan siya 60 by 60 nya 1 inch ba to kabaga sir nya ang iyang magamit nga raw mat ana is less than half kilo. Mhm. Nasagol na to sir no nga banana and corn 65 and na 35 ang corn Pero mabugat pa siya kay napamay itong binder. nga atong i-mix na Katong binder nga katong starch. para mugahi. Oo. Almirol murag Oo kana. mo ba na ang term? Almirolan ang kanang mga Oo, silingan yes. para mabagtik. Oo, kana siya. Kung pinagduman na isgikan sa kanang cassava nga gi-process na to naman toy atong pug-o naman toy murag mo o starch nga katong malugdang mauto sadya ang gamiton. Yeah. Wala na magud kayo na ron ginagamit sa kuan. Sa una, mao gyud Sa na- unang panahon, murag karaan lagi ta kayo. So, Sa wala unang siya gigamit, sa sir, atong panahon. binder. Mo to siya binder. Para organic tanan. Organic gyud ay siya tanan no. Yes. So makaingon siguro ta jud sir no nga cost efficient gyud sadya kay Kay barato raman pod ang organic, binder. available raman na sadya sa kuan diha sa palibot ra ba. Yes. Though nagot tay mapalit na siguro ani no para di na gyud ta Oo. manually maga-process. Oo. Okay, Naalay so mo. ako ibalik kang Sir Roel sa Radyo Pilipinas. Okay. Oh, daghang tag nakatuna na to no. Abdang ang imagination lay ka ng usa ka plywood niya lansang rada sa taas. Ang yung imagination na tong papilit kay gawgaw nang sa dito lahi dito nga di mo dito mao. Murag lahi po tong gawgaw. Ah, lagi. Lahi bitaw ko dyan siya. Sir, nag-mention makag-add ka ng katong binding, no? Namagutoy, namin na-interview ba dyan po dire from SLSU gihapon, nag-mention man to siya ka ng katubitang adhesive from fish, di ba, Mikay? Naka-recall ka? Pwede po na sir Is it nga. possible nga mahimo siyang binding aning inyong kuan kanang kining inyong insulation? Posible sir, posible pero usa siguro sa challenge siya nakita katong gi-mention po ni ma'am ang kanang odor ba? Oo. Okay. Just like sa katong Ano, ingon na kay katong sa sa kuan? like katong akong ingon ninyo sa katong sa maroy sa balhibo sa manok medyo smelly siya kung dili gyud totally dry. So siguro usa po ni sa mahimong challenge sabi na kay organic inig mabasa so siya kay murag muamoy ba. So dapat Oo. dry gyud siya maayo para mawala gyud ang katong amoy. Pero kung nato siya possibility pod na pwedeng ma-incorporate para since murag i-mention po to ni ma'am na daghan lang available po dire Yeah, sa market. na mga oo. fish na waste dire sa market. So why not explore pod ana nga possibility kay murag sa mga furniture ba to nila gigamit sir? Yeah, o kanang binding sa kanang mga ni, kanang mga joint kanina ng mga furniture, no? Diya, So pwede sir kay bugat man ganito ang mga kahoy. So how much more kini nga murag fiber dili sa ingana ka sturdy ba? bitaw, Kasi na bitaw. po pwede ibutang sir no para di siya manimaho. Yeah, usa po na siguro sa explore. Actually daghang avenue for sometimes sigihimo daghang avenue po na makita nga possible na ma-explore pod sa uban. Yes. So, basi po dahil ma-figure out ra pod ng kanang the issue of or the concern of odor, no? Basi ra po dahil ma-figure out ra eventually and dakaw gyud pug posibilidad. Sir, this is an honest question kay ngutan natin ng insulation. Unsa may pamaagi na sir like sa katong sa bani, i-mention mga ganina nga i-dry and as well as ang katong kining panit sa mais. Unsa man na sir i-grind unsa man na siya kanang tadtaron or unsa may pamaagi ni sir nga along with the binding agent ka mahimo na siyang insulation? Sa after nimo ma-dry sa murag ipang high pa mo to namo siya ka para ma-dry jud siya then na ay certain height na
or na length sa fiber kay para workable na po siya inig mix. Mm. So I think that's mga 2 inch lang ata to ay na lang siya. So Dili more gyud siya katong unsaray ma-come up na fiber iputlon-putlon pa siya para inig form dali lang po workable lang siya. So basically mura ni sa plywood style nga kanang barog gipakpakan ang kahoy na kuanra na ingana kibali. Okay, no. So nindot ni siya nga opportunity no for kining technology nga on mga kaigsunan no. Ang lagi no. Panawagan nato kang Dr. Gaudicos da no. Pwede ra mo mag-collaborate sa engineering. Oo, naman si Ma'am Ra sa atbang na mo. Uy, sas Ginoo ko silingan ro man di ay. Pikas building sa Yes, oo, basin di ay no. Aron ba kanadjong na malipay jong LGU Sugod ana no. Good morning, good afternoon da ni Mayor Shefferton. Malipay just Mayor ana og ma-realize siya kay syempre in terms of kining waste utilization kanang pag-recycling no, magamit jud ni siya nga teknolohiya. Okay, so medyo murag hapit ra pa pud atong oras no. Ato ibalik ni mo dami kay para sa dugang pang mga clarification. Okay, so padayon ta mga higala na sa itong topic karon nga plant fiber insulation board. So another question pod nga ni ako na hunahuna ano or na curious lang ko ba kung kidi bang atong technology sir the insulation board or insulator developed from plant fiber resistant ba ni just sa kining moisture, molds or any pest? Nana si Jay isa ka test ma'am for kining sa mga molds pero ang sa amo na gi-cover is katurang sa absorption kay usa man pud ni sa murag related actually sila sa kato imong giingon na katong mga molds pero nagwit to siya separate po na test. Sa absorption the same pod na katong combination na 65-35 mao to ang optimal base sa katong upat ka mixture. So far, within man po siya sa kanang acceptable na range. So wala pa mo ning sa kuan sir. Sa absorption lang may ma'am na data. So, Sa kung- katong sa tayo mong giingon na Sa mold. molds, lahi po to siya na test na pod. Kay daghan man ni murag mga 10 ata ka test or more pa para makaingon ta nga commercially Resistant pwede na sila. siyang igawas. How about sir sa kanang mga pesto? Pwede mo test anak ka basin og ano po sa ba sa kaning mga rodents? Yeah, usa po na sa mga standard ma'am na test na ikandak ani. Pero sa kini akong gi-mention na flexural katong sa heat og sa kuan lang ang among gina-test og sa water absorption. Pero correct nang imong giingon ma'am, usa na sa test pod na dapat i-undergo pod ani. So there's more to explore sa ani nga na product. So katong imong mga gingon ma'am, mga avenues for further study po to siya. Bitaw no para kanag yung mura og kanag gyud polish na gyud no. Oo. Itanyag dito sa potential adapters ni imong teknolohiya. Yes, Okay, ma'am. sir. So, ano na pa tayo gamay ng oras. So, parang punta no kay ano na pa ko mga pautan ng gamay. Unsa sir ang unsa ka no ang mga challenges, possible challenges nga pwedeng masinati in producing this technology para pud murag ma-aware daan ba in case adun to mga farmer nga they're interested ani. So unsa ka mga challenges sir ang pwedeng masinati no again in producing this technology? Usas nakita namo na challenge ani is ang kining sa molding sa pag-mold gyud sa maong material since ang gigamit amo mga clams man lang. So it's a challenge pero it's an avenue pod for exploration sa mga mechanical people diha nga pwedeng mag-explore for anang machine na para dali siya ma-compress ug ma-mold pod. Although challenge siya pero mag-offer siya kanang avenue for exploration like mag-create og mga machine para sa production pod mas pulido og mas kuan pod kanang mas paspas ba ang pagkahimo. And then another thing is kining sa ang mismong mold kay ang gigamit sa mga bata is
kahoy made of kuan lang sila naghimo lang ng kahoy para mapurma ni siya. And then also pod ang testing kining sa insulator medyo dili man available gid diri sa region ang mga standard test pa. Mm-mm. So ang uban nasa Manila, so mo take pa og dakong expense sa pagtest. And then other equipment pod is sa gawas siya available. So usanas mahimong challenge sa mo explore og mga iyaning organic mga materials ang testing and also availability sa mga materials. So it's also an avenue for others to support mga enthusiasts na himog study, like support for funding in terms sa pag-purchase of mga equipment, and also kining support sa kanang na expense sa test kay medyo costly man pud siya. Okay. So sir, sa inyo bang panuki-duki, of course no, kung magnagita himuon nga research, magbasa man gyud pud ta og mga studies. Dili ba sa Philippines na ba po'y nagabuhat ani like in other provinces, in other regions, na pinagakuan ni sir? Ani nga technology? Ang kasagaran sa diri sa Pilipinas ma'am kanang sa coconut. Kanang fiber sa coconut. Insulation board but from the coconut fiber. Kining sa banana fiber, nakita namo sa mga literature sa dili man siya sa atong country, outside the country man. Na nila explore pod aning sa banana. Although na found out nila na less durable mao po ni usas reason na giadan sa mga bata og kining corn husk para mas may potential ang corn husk pag-improve sa durability o sa absorption. Pero how about sir, if we will be using the abaka fiber na lang gyud kay it's durable and we also have that kuan man sa Yes, oo. Southern Leyte, di ba? Pwede ba na siya sir or mahal na pud because abaka fiber is kuan, mahal ang palit or unsa kay kuan? Sa among setting dire ma'am, sa una daghan og abaka. Pero di na ko exact sa akong kuan ha. Pero based on my observation sa unang panahon, like atong bata-bata pa, daghan gyud abundant kay kita man nimo na daghang ikaryada na mga Yes. na mga abaka fiber sa karon wala na kay makita nga isa ka ilugsong gikan sa bukid padung sa kuan. Tungod na gito pag-atake po sa banshee Sa top. sakit. Pero siguro we can explore po na sir no or other plant fiber nga pwede natong gamiton as raw mat for the production of this insulation board. Or unsa pa ka nga mga katong sa humay nga na-mention nimo sir no, bonda po ta diha sa Southern Leyte. Dako po ta humay diha. Pwede po na siya ma'am. Nga kuan, pwedeng gamiton siya nga na material for insulation kay naman po na siya murag coat man na siya diba sa humay. So napo na si jay potential na mahimong insulator. Siguro tan-awon lang kung sigurado kung ana na may nagbuhat ana, tan-awon lang kung unsa aspeto atong gihimo na insulator made anang material sa humay, unsa pay pwedeng idugang or i-test pa no. i-test siya para idugang kung unsa ijang mga deficiencies, dugangan nimo para ma-improve siya. Like kanang kuan pod sir, mo batin lang ko gamay. Migay no kanang kugon, kana di ba kanang iatop nga ni. In some instance kay labi na og magkaingin ba dyan ng mga kanang atong mga mag-uuma kay pansunugon na ba dyan ng uban no. Instead of di ba? Pwede pod siguro. Naana po yung mga nag-explore ala sir, murag dagko lang to ang ilang mga bulky lang ang ilang mga gibutang siya sa mga wall ba. Pero kung in terms sa insulator, pwede po siya mahimong potential na material. So, daghan actually tang makita sa palibot na pwede na itong gamit. Pwede na to gamiton as raw mat no, pero lagi ang question is unsa una to ni pag-improve ang quality niyo kay of course na magyoy kuan klase-klase man ni sila og properties so dapat mo na nga mo undergo gyud og different testing para atong masiguro ang quality ni ining mao nga tong insulation board. Okay, so 2 minutos na lang Roel no, wala na ko pangutana din so basi ano da ka pa pangutana?
Okay, mo kay medyo apikin na po ng oras. Mga kuan na lang siguro, engineer, mga panapos nga mensahe ning atong edisyon karong nga hapon. Okay, daghang salamat ma'am and sir sa chance na maka-share mi sa Civil Engineering Department sa output sa among mga kabataan diri sa department, and also shout out sa among mga kaubanan sa Faculty of Engineering, sa Department of Civil Engineering, mga estudyante, mga alumni namo nga nag-contribute ani na study, and also sa mga aspiring pa na mga engineers, and also sa among mga friends sa VSU sa CE department. Hello and mayong hapon sa tanan. Yes, shout out po no sa mga listeners sa permi gyud nagsuportag nagsubaybay ng atong tuluman ng Tech Talk, and sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod, and of course sa suporta usab sa atong bagong partner Southern Leyte State University. Daghan kayong salamat mga higala, atang iperme ang atong programang Tech Talk no. So keep updated lamang, mag-post man mi sa atong Facebook page ko nga doon na patay guest or unsa na pod nga teknolohiya ang atong sayran, atong abangan no. So daghang salamat Sir Raymart sa imong oras Thank nga you. nakaban kanamo. Yes sir. And daghang salamat once again sa ngalan sa station manager Dr. Cristina Cabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang ni atong tulumanon Tech Talk. O gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod, kami magpasalamat, and sa akong mga kaubanan usab diri sa Master Control, si Sir Jun Antegra po ng atong bagtik pug nakauban si Aljon Malot, kini inyo higalag-alagid sa kanginan Ruel Bugnos, magayon salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa mahal